Dear Tita El, tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Mads. Yan po ang tawagan naming magbabarkada. Nahihiya po ako sa totoo lang, Tita El, mag-share. I'm engaged na for almost 6 months. At itago ko na lang po ang fiancé ko sa pangalang Pards. Yan naman ang tawagan nilang magkakaibigan. I am 32 years old at nakilala ko po itong si Pards through reto-reto ng mga office mates ko. Galing po ako sa pamilyang konserbatibo sa mga bagay-bagay, Tita El. Na-experience ko lang po yung nightlife kapag may mga special occasions. At alam mo ba, isang batalyon ng mga kaibigan ang dapat kong dalhin sa bahay para payagan lang ako sa tuwing may bala kaming puntahan. In short, taong bahay po ako at bihirang mapayagan sa mga gathering. Ako din, noon, ang hilig ko tumakas eh. Tingnan nyo nangyari. At least ikaw lumaki ka ng tama. Ako hindi na ako lumaki. Literal. Liit ko eh. Okay, back to the story. Sorry. Isa sa mga bili ng aking ina na hindi ko makakalimutan ay ang marriage before sex. So, medyo alam mo na, Tita El, ang takbo ng kwento. Going back to the story, alam namin ni Pards na kahit na-engage na kami, may curfew pa rin ako at kung paano o gaano ka-protective ang parents ko. Pero may mga times na gumagawa siya ng paraan para matagal kaming magsama sa gabi. Para-paraan din po siya, Tita El, at may mga seductive ways siya para pumayag ako na dapat may mangyari sa amin. At nang minsan nga, nang inawat ko po siya, nagtampo po at sinabi sa akin na doon din naman tayo hahantong. 3 years na po kami in a relationship ni Pards. Medyo kilala ko na rin po siya pero minsan may doubt ako, Tita El. Paano kung magsawa na siya sa akin or kung hindi ko maibigay ang gusto niya? At baka magbago. Basta marami akong katanungan. Sana mabigyan niyo po ako ng kaliwanagan sa mga agam-agam ko. Your new listener, Mads. Mads! Kung si Pards ay Mads na Mads sa'yo, or, nirerespeto ka niya, nirerespeto niya yung binilin ng mga magulang mo sa'yo at you are just honoring yung bilin sa'yo ng mga magulang mo, sa tingin ko kailangan na mag-antay siya as a sign of respect not only to you but also to his future in-laws. Hindi ba? Baka nga kulang na lang sabihin ng nanay at tatay mo kay Pards, "Hoy Pards ha, huwag mo nang galawin yung anak ko." Di ba? Kulang na lang baka ganun. And huwag ka mag-alala regarding lumaki ka sa isang konserbatibong pamilya. Sa tingin ko naman yung mga age group mo and yung mga age group na mas lower pa sa'yo hanggang sa akin, yung age group ko, lahat naman ganyan, di ba? Na very strict ang parents, very conservative. Na imagine mo nung panahon na yon, ano lang ba ang crime rate? Mas maraming crime rate ngayon, 'di ba? Pero mas protective ang mga parents. Sa akin lang to this is my opinion. Mas protective ang parents noon kumpara mo ngayon na may pagka-liberated na, may nalalaman na nga tayong gentle parenting. Naku, gentle parenting kayo nung panahon namin. Lumilipad ang tsinelas. Pinapalo ka ng walis tambo. O hindi ba? At ang sakit ng bakal ng sintron. Sampalin mo. Tama. Wala noong nagbabantay sa welfare ng mga bata. Ganon tayo disiplinahin ng mga magulang natin. Nakatikim pa nga ako ng kinulong sa cabinet eh. Tapos nakatulog ako, katatago sa tatay ko na nagtago ako sa jealousy ng bintana.
Tapos yung kurtina, nakahila, kaya hindi niya ako nakita. Kaantay na umalis yung tatay ko, nakatulog na ako. O, di ba? Pagising ko, nilalamok na ako kasi gabi na. O, ganun kasi nung panahon natin, stricto yung mga magulang. Pero, if you ask me, mainam naman yun. Tignan mo, lumaki ka ng tama. Wag lang yung to the point na naghihingalo ka na. Iba na rin syempre yon, di ba? Yung paraan, yun kasi alam mo yung nung time namin, ganun sila magdisiplin eh. Ganun sila magdisiplina ng mga bata. Di ba? Corporal punishment, lumuhod sa rock salt, sa munggo, may hawak ka pang libro. Di ba? Ngayon nga, social na eh, face the wall na, mga ganun. Pa-face the wall, face the wall. Kami wala kaming face the wall. 'Di ba? Wala kaming cellphone noon. Puro telebabad ang ginagawa namin. Puro phone pa lang alam. Yan. Naku, hindi namin ang ano noon, pag maglalaro na, talagang pupunta ka sa bahay kung may doorbell ang swerte. Pag wala, sisigaw mo yung pangalan. Aaron! Patintero tayo! Aaron! Eh wala pala si Aaron. Nawalwal na yung dila mo, walang lumabas na Aaron, no, 'di ba? O kaya alam niya 'yon. Kunyari the day before, 3 PM labas na tayo lahat, laro na tayo. Ganun eh. But those were the days. Those were the happier days. Those were the safer days. Iba na rin naman ngayon. But going back to you, Mads, kahit papaano may ibinunga naman, no, yung pagiging strict ng parents mo. Kasi ilan na lang ba ang makapagmamalaki na siya ay matimtimang birhin pa? Hindi ba? What do you call that? Chastity? Ha? Di ba? Chastity ba ang tawag doon? Di ba? Chastity. Ilan na lang ang ganyan. At ikaw sa edad mong 30, wow! Di ba? So, kahit pa paano, that is your pride. Di ba nga sabi, si Barbie Forteza, ganun din siya. Marriage before sex. And she honors that. Moving on, back to you kasi baka mapag-usapan pa yung breakup iba yon Back to you, Mads. Kausapin mo yung fiancé mo na engaged na kayo. Kunting panahon na lang, di ka pa makapag-antay. Kailangan ba talagang gumiling-giling ka dyan, parang 690? Ano yun? Di ba? Wag mo na akong i-tempt. Kasi alam mo yung parang on the religious side, parang kang sinasapian ka ba ng temptasyon? Gusto mo talaga na hindi ko i-honor yung napag-usapan namin ng aking nanay ko yun. Diba? Kung yun ang sinabi ng nanay mo at balak mong sundin, di hayaan mo tong fiancé mo. Kapag pinilit ka, nagtampo sa'yo, nakipagwalaan, nakipagkalasan sa'yo, grabe, yun lang ba habol mo sa akin? Ang katawan ko? Ha? Ganon? Yun lang ang habol sa'yo? Diba? So sana hindi. Minsan nang naisuko ang bataan, Mads. Nung gera talaga, naisuko ang bataan. Huwag na tayong pumangalawa. Hindi na mauulit yun. At ang nawala sa'yo, yung V, ngiti mo, hindi mo na maibabalik yan once na ibigay mo yan. What if nga? Diba sabi mo, baka manawa sa'yo, iwan ka. What if? Pag nakuha ka, day, tapos yun lang din pala nga ang habol. Paano ka naman? Diba? Pag-antayin mo na, sandaling panahon na lang naman, husband and wife na kayo Ayaw ba niya nun? Nakailang jowa na ba yung fiancé mo? Wala kasi sa letter di ba? Nakailang jowa na yung fiancé mo. So, mag-wait na lang. Sabi nga ni Janet Jackson, di ba? Let's wait a while. Sabi ng freestyle, let's take it slow. So slow. Mag-antay siya. Sabi rin ni Ted Ito, basta't mag-intay ka lamang. Mag-antay. Wait lang. Darating din tayo dyan. Huwag ka magmadali. Bakit? May humahabol ba sa'yo? Diba?
Sabihin mo sa kanya, isipin mo na lang na para akong panghimagas. Isipin mo na lang na para akong tsokolate. Save the best for last. Ganon. By Vanessa Williams. Hindi ba? O, ganon. Just tell him to wait. Tell him to wait. Kasi, ino-honor mo ang napag-usapan nyo ng mga magulang mo. At sana, bilang respeto, respetuhin niya yung decision mo na sex before marriage. Yun ba nun? Yun nun? Siya nakauna? Diba? Ako nga, I applaud you Kasi hindi lahat ganyan. But hindi ko naman, alam nyo yun, hindi ko ginajudge yung mga hindi sex before marriage. Wala akong sinabing ganon to make it clear. But I applaud those people na talaga namang sex before marriage. 'Di ba? So yun. Sana magkausap kayo ng maigi and sana naman kung hindi mababaw ang pag-iisip ng fiancé mo, irerespeto naman niya yun. Baka, kasi boys will be boys, you know, sumusubok lang yan.